Magandang araw mga idol. So, eto na naman tayo sa ating panibagong tattoo tutorial. Ngayon tuturo ko kung paano mag-stippling tattoo. So, eto sinisimulan ko na, wala nang intro-intro kasi ganun ako eh. Ayoko nang pinapatagal pa. So, eto diretso na. Nag-prepare na ako ng design na niliningan ko na. Ang gamit ko dito ay 3RL all the way. Ang brand ng needle natin is Yellow Dragonfly. Sa dami ng nagamit kong needle, mas nagustuhan ko 'to. Kasi ano siya, hindi siya maalog tapos maganda yung tusok niya, maganda yung ano niya, pasok agad sa balat. Kaya nagustuhan ko siya at saka hindi nakaangat yung needle niya lagi. Yung sa tutorial natin na isa na kailangan mo pang buksan para lang ibaba mo yung needle para hindi siya nakaangat. Kasi pag nakaangat yung needle, nakaangat sa nozzle, mahirap papasukin yung tinta ng mga idol. Lalo na pag beginner. So, eto kasi siya, nasa ano lang eh. Hindi siya mababa, hindi siya mataas. So, kung di nyo naintindihan yung tinutukoy ko, nasa tutorial ko yun na bakit hindi pumapasok ang ink. Yun, nando doon. Binubuksan ko yung cartridge needle. So, eto na. Ganyan lang mag-stippling mga idol. Ang voltahe na gamit natin dyan, 6.5 volts. Bale, ang gamit nating machine, Fluxmax na klase A. So, yun. Ganyan lang. Tapos, mababa ang tatandaan nyo pag mag-i-stippling kayo. Yung needle nyo medyo mahaba mga idol, nasa 2 mm. Tapos naka-floater kayo magtato. Ayan, naka-floater ako niyan mga idol. Tapos parang ano yan eh, dampi-dampi lang. Alam mo yan? Tapos mas magandang gawin 'to pag magsanay ka sa ballpen eh. Yung ano ng ballpen, yung straw ng ballpen na may tin ink, ilagay mo siya sa cartridge. Gawin mo siyang ilagay mo siya sa machine. Magtatattoo ka ng ganon ballpen. Madali lang din gawin 'yun mga idol. Nood lang kayo sa mga YouTube channel, may tutorial niyan kung paano. Bale sa susunod gagawa tayo ng gano'n. Pam-practice lang ng mga kaysa bumili pa kayo ng fake skin, 'di ba? So 'yun, magagamay niyo yung machine lalo na pag coil, mabigat eh. 'Yun. Tsaka pag pipili kayo ng machine, pag pang lining ang gagamitin niyo na machine, kailangan yung pen type nyo o kaya ang coil kasi mabigat na 'yun eh, sakto na eh. May magaan din na coil eh. Depende kasi sa grip. Ang pipiliin nyo pag magla-lining kayo, mabigat na machine para mas kontrolado nyo yung lining nyo. Hindi kayo babali-baliko. Ganun lang mga idol. So, ito, inumpisahan ko na to. May kita nyo to, ano lang to eh. Real time lang to mga idol. Hindi tayo nag-fast forward dito. Kung ano yung session na yan, yun ang nyan. Hindi tayo nag-fast forward. So, yun. Bale, ganyan lang. Dampi-dampi lang siya, dampi-dampi. Ganyan. Tapos babalik-balikan nyo lang. Importante kasi naka-floater kayo nito tapos hindi masyadong malalim yung tusok nyo eh. Parang dinadampi-dampian nyo lang siya. Para in case na babalik-balikan mo man kasi kailangan mo ng ida-dark yung part na ganito, ganyan, from dark to light. Pwede mo siyang balik-balikan kasi Tsaka tansyahin nyo rin na hindi malalamog yung balat. Yun. Dampi-dampi lang. Tsaka ang tatandaan nyo pag stippling, mababang voltahe, tsaka medyo mabilis na hand speed para makuha nyo yung texture na gusto nyo. Yun. Bali dito, nakalimutan ko mag-lining dyan. Meron pang pa ganyan. Niliningan ko na lang. Ayun. So, ganun pa rin, ganyan. Bali, dalawang klase kasi ng stippling yan eh. Yung isa kasi back and forth. Pag back and forth, yun yung yung pag ida-dark mo na yung part. Minsan, makikita nyo naman dito kung paano eh. Yan, ito, continuous lang. Yan, forward. Pa-forward siya. Pag back and forth kasi, paatras pa abante yung hagod.
Yan. Dalawang klase ng ano kasi pag stippling mga idol. Minsan i-cross hatch mo yan mga idol. Lalo na pag may gusto kang kunin na ano, detalye. Yan. Tsaka dito sa ano, sa may smoke niya sa gilid, yung parang mga smoke niya. Ang ginawa ko diyan, kung makikita niyo nasa ulo, 'di ba, nasa uluhan. Tuldok-tuldok lang 'yan eh. Kumbaga, 'di ba, stencil nakaganyan. Tinuldok-tuldokan ko lang yung mga gilid. Hindi ko siya nilaliningan. Ganon mga idol. Iwasan yung liningan pag stippling na ganito gagawin nyo na smoke. Para makuha nyo yung detalye na dapat. Kasi shading lang naman talaga dapat siya eh. Puro shading lang, stippling nyo lang eh. Yan. Bale yan, mag-umpisa ka sa light, tas dandahan lang. Dadandahanin mo lang siya hanggang sa makuha mo yung gusto mong texture ng ano, yung from dark to light niya. Yan. Para makuha mo yung tamang ano, balanse. Yun. Bale dito sa ano, sa mga nagbabalak magtattoo sa fake skin, ang kaibahan po ng fake skin sa balat, mas mahirap po magtattoo sa fake skin. Kahit na marunong ka na magtattoo, mahirapan ka magtattoo sa fake skin kasi mabilis mabura yung stencil dito. Kailangan dito pag nag-stencil ka, iaano mo siya, ipapamagdamag mo ba? Tapos gagawin mo siya kinabukasan, gano'n, para tuyong-tuyo. O kaya i-blower mo, gano'n. Para tuyong-tuyo siya, kapag kumapit siya sa, ano, rubber. Kasi rubber to eh, iba yung balat eh. Mas matigas tong rubber na to sa totoong balat. Ganun lang mga idol. So, yan. Mahirap dito tag nito, mag color packing ng black. Kaya okay lang din may kulay. Pero minsan, kailangan mong idiin ng konti eh. Para mag-itim na itim siya, ganun. Ayan na sinasabi ko na back and forth. Yan. Yung nakita nyo kanina, yun yung back and forth. Ito yung forward cross sa ano na stippling. Yan. Nasa damit na tayo banda eh. So, ganun lang mga idol. Kung ano yung nakikita nyo, kung paano yung hagod, gayahin nyo lang. Huwag kayong matatakot. Kumbaga, kung yan ang gusto nyong profesyon, kailangan, kumbaga, huwag kayong matakot ba. Gawin nyo lang. Kasi parte ng pag-aaral yan eh. Ang ano eh. Pero pag sa tao kayo nagtato, kailangan talaga i-perfect nyo, huwag kayong magkakamali. Kasi habang buhay nang dadalhin ni client yun. So, kailangan maayos. Nasa ulo na tayo. Bale yan. 3RL lang ginamit ko dyan. Tsaka kung totoong tatuan talaga yan sa balat, hindi ko iti 3RL yung sa ulo, yung black na yan. Gagamit ako ng ano dyan, ng 7RM. 7 round magnum. Pag sinabing round magnum, yun yung pa-curve yung dulo. Yun. Kasi mas smooth yun mag-shading mga idol. Ginagamit yun sa mga portrait, ganyan. Mga smooth, mga soft na shade. Yan ang ginagamit. So yan, ang nilalagay ko nga pala dito, petroleum jelly mga idol. Binababad ko sa petroleum kasi para pag pinunasan ko siya, hindi siya kakapit sa fake skin. Kasi pag hindi mo nilagyan ng petroleum yan, ang kalat yan mga idol, mahirap tanggalin. Lilinisan mo muna ng maigi. Ganun. Tsaka pag sa fake skin, pag kumapit na talaga yung ink, tapos di na matanggal, ibabad nyo lang sa Sunrox. Ayan. Tapos iwan nyo lang na magdamag. Yung mawawala na yung dumi. Ganun lang ginagawa ko minsan. So, yun. Dito na tayo mga idol. Malapit na itong matapos. Ayan yung back and forth na tinatawag ko. Ayan. Back and forth. Para sa smooth transition mga idol. Ayan. Medyo makintab yung petroleum kasi binababaran ko ng petroleum talaga eh. Para ano eh. Ayan. Basta yung hand movement, gayahin nyo kung paano ko ginawa yung hand movement niya, paano magano. Tsaka ano lang to hindi yan malalim mga idol naka-floater yan pero dampi-dampi lang yung karayom niyan mga idol.
Dampi-dampi lang yan. Hindi yan diin. Hindi yan madiin. Kailangan kasi pag ganitong mag-i-stippling ka ng tato, kailangan magaan yung kamay mo dyan eh. Kasi pag nadiin mo yan, magda-dark yung ano eh, yung hagod niya. Yung mga tuldok-tuldok na maliliit, mag-iitim yun. Kailangan soft lang. Kumbaga, dampi-dampi lang ba? Dampi-dampi. Yan. Ganun lang mga idol. Tsaka, ano siya, hagod paangat. Laging ano yan eh. Umpisa ng hagod, hagod, paangat. Hagod, paangat. Iaangat mo konti. Ganun din pag back and forth. Hagod, paangat, balikan. Ganun dapat. Para makuha mo yung soft edges niya, yung mga soft na transition niya, makuha mo siya. So, yan na mga idol, malapit na. Nilinisan ko lang dito sa part na to kasi madungis na eh. So, nakikita nyo na, 'di ba? Ganyan yung magiging kakalabasan niya. Tapos dito na tayo sa may isang smoke, tapos sa damit, konting detalye kasi may kailangan akong i-dark ng konti. Tsaka dapat bago kayo magtato, pag-aaralan nyo yung design na gagawin nyo. Kunyari bukas may tato kayo, may schedule kayo. Tingnan nyo yung gagawin nyo kinabukasan. Titingnan nyo yung design, yung pyesa. Kung anong gagawin mo, anong uunahin mo dito, anong diskarte mo. Lalo na pag colored. Para pag session na, hindi ka na mangangapa. Mabilis ka matatapos. Tsaka hindi ka, kumbaga hindi ka mape-pressure kasi alam mo na eh. Alam mo na yung discarding gagawin mo eh. Pinag-aralan mo na siya eh. Kumbaga, yun ang tinatawag na studying mo eh. I-study mo yung pyesa. Ganon kalimitan ginagawa ng mga ano eh, mga pro, yung mga marurunong na pag may malalaking tattoo sila, may schedule sila. Yun. Lalo na pagsasali ng event, yun. Ini-study muna nila yung pyesa. So, yan na mga idol. Pinifinishing touch na lang natin yung ginawa natin. So, matatapos na to mga idol. Shoutout nga pala sa lahat ng mga idol natin dyan na nagtatanong. May nagtanong kasi sa akin ito kung paano mag-stippling. So, ginawa natin ng tutorial. So, yan na natapos na mga idol. Maraming salamat sa panonood at sa mga sumusuporta. Bye-bye!